Nagising na si Rob Pelinka sa mahabang pagkakatulog. Di ata nagising sa alarm. Pagising niya, third day of free agency na. Yung mga target niya, nakapirma na ng kontrata. Pero yon, natuloy na si DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers na pumirma ng $16.6 million sa loob ng 2 taon. 1 year guaranteed at isang player option. On top pa yan ng buyout niyang kontrata sa Portland worth $25.6 million. So overall, may $34 million siya ngayong paparating na season. Hindi na masama. Pero ang tanong ngayon, sapat na ba to para maibalik ang Lakers sa pagiging contender next season? Last year may average si Ayton na 14.4 points, 10.2 rebounds at 1.6 assists per game sa loob ng 40 games. Sa opensa mukhang okay naman ang ambag niya. Especially kung may Luka Doncic siyang makakasama na isa sa mga magagaling mag-maximize ng big sa isang team. Pero ang questionable kay Ayton ang kanyang depensa. Dahil last year 112 ang kanyang defensive rating at parang kulang yon para sa isang big man. At sa Lakers, siya pa lang ang legit center nila. Kaya mas maganda sana kung makaklose pa ni Rob Pelinka ang trade para kay Walker Kessler ng Jazz. Kasi madaming team ngayon ang nagpalakas ng frontcourt. So imagine kung makaharap ng Lakers ang mga yon with only Ayton sa team. So paano nila tatapatan yung Giannis and Miles Turner, Gobert and Naz Reid, Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein, AD and Gafford, Sengun and Jabari Smith Jr., Ivica Zubac with Brook Lopez at Jokic and Valanciunas. Magandang simula ang ginawa ng Lakers sa pagkuha kay Ayton pero mukhang madami pa silang dapat trabahuhin. May mga report kasi na nagtitipid daw ang Lakers para pagandaan ng future o post-LeBron era. Pero kung paano sa paghahanda nila ng future o pagtatapon ng season para lang sa future, layasan sila ni Luka Doncic. Remember, wala pang extension si Luka at kailangan nila magpa-impress sa kanya para makonvince siya na magstay sa team. Kasi nung nasa Dallas pa si Luka, binigay lahat ng front office ng Dallas ang mga tulong na kailangan niya. Binigay sa kanya ang mga bigs na kailangan niya like Lively and traded for Gafford. Napasay nila si Kyrie Irving at nakuha pa sa Warriors si Klay Thompson. So sana lang hindi maisip ni Luka na parang mas maganda pa ang sitwasyon ng Dallas ngayon kaysa sa bago niyang team. So para sa akin lang, nonsense ang mag-prepare sa future kung ang future nyo na si Luka ay nasa team na. Kailangan na lang siya palibutan ng mga pieces na kailangan niya. At sana hindi na ulit makatulog ng matagal si Rob Pelinka. Baka sa susunod na gising niya, wala nang Luka sa team niya. Baka yung paghahanda niya para makuha si Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo sa 2027, mauwi sa rebuild. Yun lang. Habang si Al Horford ay naliling na sa Golden State Warriors, ang tanging pumipigil na lang o tanging dahilan bakit hindi pa maging opisyal ay ang magulong sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Hindi pa alam ng Warriors kung aalis, magsastay, masa-sign and trade o madi-Dennis Schroeder. Pero as of recording, wala pang opisyal na transaksyon. So next video na lang pag natuloy. Kala ko nag-enjoy lang manood ng free agency ang Warriors. Gising na din pala si Mike Dunleavy.